freshly milled rice program. Yan ang tawag sa recommendation ko on how to reduce the cost of rice at the level ng user ang kumakain sa lamesa. Okay? The mechanism is simple. Encourage natin yung mga tao na bumili sila ng home appliances na rice miller machine, and then bibili na lang sila ng palay doon sa mga farms at saka sa market at a very low cost, 20 pesos, 25 pesos lang presyo niyan per kilo. And then sa bahay na nila i-mill. So in that way, makakain tayo ng freshly milled rice na napakasarap. Mas masarap kaysa doon sa na-mill na rice na malumang-luma, no? At a very low cost natin makakain yung masarap, which is below 30 pesos. Thank you. Actually, pwede natin mapababa ang presyo ng bigas dito sa Pilipinas. Ang problema lang sa Pilipinas, no, meron tayong 4 na layer sa merkado ng bigas. Meron tayong farmers, tapos millers, tapos warehouse, wholesale, at saka retail. So 4. Gayahin natin yung sa Japan. 3 lang yung sa Japan. Farmer, warehouse, at saka retail. Minsan yung wala na yung warehouse, dinidiretso na yung farmer na mismo, siya na yung nagre-retail. Ganyan sa Japan. Wala silang miller doon sa Japan. Sa Pilipinas meron tayo dito, yan ang pinakamalakas nagpapataas ng presyo. Sa Japan, household appliances lang yung mga grain drying machine at saka yung milling machine. So dito malalaki, wala tayo sa household yan sa farmer level, tapos meron malalaki sa mga milling factories na binibigyan ng permit. Mga cronies yan siya ng mga politiko. So doon tumataas ang presyo. Pero kung tatanggalin natin yung layer na miller na yan, maaring mabababa natin yung presyo ng bigas. Tuwing may mga inuman, mga kwentuhan, isa sa mga paborito kong kinikwento is yung tanong na bakit mas masarap yung rice at saka yung noodle sa Japan kumpara sa Pilipinas. Ang sagot dyan ay napakasimple at matagal nang alam natin, pero bakit hindi natin ginagaya. Kung sa kape may tinatawag na freshly brewed coffee, meron din yan sa rice. Okay? Sa Japan, ini-store nila yung rice nila sa kanilang bahay. Hindi siya rice kundi palay pa, meron pang yung sapsap doon nakabalot. So ito sa atin rice na. So kapag iniipis yan, nangangamoy yan, saka nag-iiba para nag-evaporate yung kanyang aroma dito sa Pilipinas Pero sa Japan, freshly milled palagi kasi yung mga milling machine nila, household appliances lang yan siya. So yung storage nila nakapalay pa, pero nakadry na yon. Meron din silang rice dryer, grains dryer sa bahay nila, no? So pagka kakainin na nila yan, the day before, sa kanila ngayon ira-rice mill doon sa kanilang machine, rice milling machine. Kaya ang rice nila doon ay napakasarap. So alam na natin na pwede natin ibaba yung price ng rice sa Pilipinas by reducing or eradicating the rice millers, no, yung mga commercial rice millers. Pero paano natin gagawin to in a way na hindi naman masyadong yung parang pragmatic at saka parang harsh, no, na pupuntahan yung mga rice millers, hindi bibigyan ng permit at saka ipapasara. Okay? We will use natural market forces to do that. Okay? So i-promote natin na mas masarap talaga yung freshly milled rice, parang freshly brewed coffee, no? Freshly milled rice sa bahay. So in that that manner, that way yung mga tao bibili sila ng rice miller machine, like only 20,000, parang coffee maker lang. Pag meron na silang rice miller sa mga bahay, gusto nila makabili ng palay. So pupunta yan sila doon sa mga farms para bumili ng palay. Okay? So mag-create ng opportunity yan sa mga palengke natin na magbenta ng palay. So yung mga farmers ngayon, hindi na nila kailangan
pupunta sa mga rice millers, kundi magbebenta na sila direkta ng palay doon sa mga palengke. So mabibili natin na yung mga palay sa palengke at makakagawa tayo ng freshly milled rice sa bahay. The freshly milled rice program is indeed a revolutionary solution because it requires very minimal, if no, government intervention at all. Why? Because it is demand-driven yan siya. At saka hindi siya persecutory sa mga, hindi niya binabago yung existing setup. Lang siya, magtatakbo lang itong program na to parallel to how we are doing things now, no? So nandyan pa rin yan, pwede ka pa rin makakabili ng milled rice, okay? Nandyan pa rin yung mga middlemen, nandyan pa rin yung mga commercial millings, pero yung mga tao may alternative na sila na pwede silang bumili ng palay para doon na lang nila sa bahay freshly mill yung kanilang mga palay. So yung mga tamad mag-mill, doon bibili kayo sa grocery sa palengke ng rice na talaga. Hindi mo na kailangan i-mill, lutuin mo na lang kaagad. Okay? So LGUs may help kasi yung mga LGUs mahilig sila mamigay ng ayuda. So imbis na rice yung bibigay nilang ayuda, mas maganda kung ibigay nila is yung mga milling machine na lang for household. Sa simula, mahal pa itong mga milling machine, pero eventually pag mag-take off na yung demand sa product na yan at saka paggamit yan as household appliances, magiging mura na yan. Okay? So it will work its way naturally. Hindi overnight, but naturally it will work its way to lessen rice price at the table level down to below 30. So yung mga ayaw mag-mill ng sarili ng rice, pwede pa rin sila makabili doon sa market at like 60-70 pesos rice. Wala namang problema yun. Sabay naman yun, mag-coexist naman yung dalawang yun. Okay? Thank you.